Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. And for today's video ay isa na naman pong mahalagang impormasyon ang ating pag-uusapan. At ito nga po ay patungkol sa mga kababayan natin, sa ilan sa mga kababayan natin na napapauwi dito sa Poland. Okay? Doon sa mga bago pa lang sa ating vlog ay huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at patap na rin po ng bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang informative video na kagaya nito. At meron din po tayong Facebook account. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, i-share ang ating video para sa iba pa nating mga kababayan at pindutin na rin ang follow button para lagi kayong updated kung may mga bago tayong upload na video sa Facebook. Okay, so huwag na nating patagalin mga kabayan, no? Umpisahan na natin itong ating topic. At ito yung mga kadahilanan kung bakit dumarami yung cases ngayon dito sa Poland na mga kababayan nga natin na napapauwi. So ito po yung mga dahilan na to. Una ay ang pagpapalipat-lipat po sa iba't ibang trabaho dito sa Poland. Ganito po yun mga kababayan, hindi naman po bawal or hindi naman po masama or hindi rin po mahirap na maglipat ng trabaho dito sa Poland. Kung ayaw mo dito sa unang napasukan mong trabaho, wala pong problema, anytime pwede po kayong lumipat. But ito po yung dapat ito naman po yung dapat nyong malaman. Hindi po tayo nasa Pinas at medyo may pagkakaiba po ang sitwasyon natin dito sa Poland. Kasi dito meron po tayong tinatawag na document para makapag-stay tayo ng legal dito sa Poland. At yun po ay dapat nating isaalang-alang. So ganito po kapag lilipat tayo ng trabaho. For example, na-expired na yung ating visa at nag-start na po tayo mag-apply ng temporary residency card. At expired na nga ang ating visa. So ngayon, siguro kwento ko na lang sa inyo, mayroon tayong kababayan na nasa ganong sitwasyon, no? Ganun po yung status ng kanyang pag-stay dito sa Poland. Meron na po siyang hawak na yellow card. At yung yellow card po, sa mga hindi nakakaalam, yun po ay yung parang confirmation na na-receive na yung application nyo for TRC. Ang TRC naman po ay kailangan nating mag-apply sa TRC bago po ma-expire ang ating visa. At yung TRC po ay binibigay kapag wala na tayong visa. But it takes time to process. But pag-usapan natin yan in another video. But mag-focus muna tayo dito sa ating sa pag-uusapan natin, mga kadahilan ng bakit napapauwi ang ating mga kababayan. So unang-unang rason ay yung pagpapalipat-lipat sa trabaho kasi ganito yon. Kung ikaw lilipat sa trabaho at wala ng visa at nag-aantay ka nga ng iyong application nag-aantay ka na makakuha ng TRC, hanggat hindi ka pa nakakapag-fingerprint ay mas makabubuti po sa atin na hindi mo na lumipat. Mag-stay muna ng kung anong trabaho meron ka, pagtiyagaan mo muna. Kasi ang nangyari po kay kabayan, lumipat siya. Then doon sa nilipatan niya, waiting po siya for fingerprint, lumipat siya ng ibang trabaho at ibang lugar din, syempre. Then, doon sa ibang lugar na pinuntahan niya, syempre, panibagong address. Kapag tayo po ay lilipat dito sa Poland, kailangan po nating i-update yung ating address. At ganoon din po, yung i-update natin yung information about sa bagong trabaho natin. Which is, yung sa part ng pag-update ng address, atin po yan. So, responsibilidad po natin yan. Kailangan nating malaman at matutunan yan. But doon po sa part naman na pag-update ng ating work information, kasi panibagong work permit yan, si agency, kung nasa agency po kayo, si agency po ang magpa-process niyan. Si agency po ang bahalang gumawa niyan. Pero, dapat bilang trabahante dito sa Poland, bilang employee, maging aware pa rin po tayo sa mga nangyayari sa atin. No? Like for example, i-inform natin or i-remind natin lagi sa agency kung na-update na ba yung application mo for TRC, na-update na ba yung mga documents na naka-attach doon. Or yung, kung na-update na ba yung work permit, something ganon. Yun po yung isa sa mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin kapag tayo ay lilipat sa ibang trabaho at ibang lugar. Okay? So, isa po yan sa minsan mga dahilan kung bakit may mga kababayan tayo na napapauwi. Kasi ang nangyari kay kabayan, lumipat, hindi siya nag-update ng address at hindi siya nag-update ng kanyang work information. Then, ang mahirap nga doon kasi
yung application niyo for TRC ay yung notice ng schedule niya for fingerprint doon sa application for TRC, ipinadala doon sa doon sa old address niya, doon sa dati niyang tinitirahan. Ngayon, na-miss ni kabayan yung schedule niya for fingerprint para sa application for TRC, which is napaka delikado po niyan para sa atin. At yun nga, na-miss niya yung schedule niya na yon, at ang nangyari, na-denied yung application niya. Close na yung case niya, tinatakan na agad ng denied, which is hindi na tayo, wala nang chance para siguro magkakaroon lang siguro ng chance kung makakakuha tayo ng magaling na attorney na kaya tayong i-save sa mga ganong sitwasyon. Okay? So, yun po mga kabayan, tandaan natin yung mga bago dito sa Poland at saka yung mga parating dito sa Poland na huwag po tayo basta-basta na lang nalilipat at hindi natin alam kung ano yung mga dapat gawin kapag lilipat ibang lugar o ibang trabaho. Pangalawa, yung mga tumatawid nating mga kababayan galing sa iba't ibang party, iba't ibang Europe country like sa Hungary, sa basta dito within the Europe country na tumawid dito sa Poland. Yung iba natin kasing mga kababayan, no, yung iba nating mga kababayan na tumawid, pumunta agad dito nang wala pang work permit. Kapag wala ka pang work permit at kapag wala kang work permit at hindi ka ikinuha ng employer mo, malabong makakuha ka rin ng TRC, which is yun po yung basihan ng legal stay natin dito. Yun yung legal document na magiging basihan na legal tayong nagtatrabaho at nag-stay dito. Walang work permit, so pumunta si kabayan. Din ang nangyari, hindi kasi lahat ng agency mapagkakatiwalaan. Hindi lahat ng nakakausap natin verbally ay mapagkakatiwalaan. Kaya I advise bago pumunta dito, may work permit muna. Work permit at mas maganda kung makakausap mo ng maayos si employer bago po kayo tumawid dito. At pangalawang tip sa mga tatawid, dapat meron valid pa po yung inyong TRC or yung legal stay document nyo sa kung saan mang lugar kayo galing. So dapat valid pa. Ang rason, bakit? Kasi pagpunta nyo dito sa Poland, just in case lang no, na hindi po kayo asikasuhin ng employer at nagsinungaling siya, may chance pa kayo makabalik doon sa kung saan man kayo galing. Kasi valid pa yung TRC nyo. Okay? So, yun po yung mga tips na maipapayo ko sa inyo. At yun nga, si kabayan, dahil pumunta dito ng walang work permit, dumating yung time na expired na yung kanyang visa or TRC, na-expired na yung TRC, tapos hindi siya tinulungan ng employer na nakausap niya dito sa Poland at walang may gustong tumulong sa kanya. And then, sa kasamaang palad, one day na-check po siya ng immigration police officer at doon po na-deport siya dahil sa ganong pagkakamali. Okay? Pangatlong mga dahilan ay ang hindi pagsipot sa TRC application or sa fingerprint schedule. So yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, napaka-importante po ng bagay na ito. Kapag meron kayong fingerprint schedule dito sa Poland, siputin nyo dahil yan po, kapag hindi nyo sinipot, yan ang magiging dahilan ng pagka-denied nyo sa application for TRC. Pag na-denied kayo, so wala nang chance at talagang pag nahuli kayo ng police dito na TNT at walang legal basis, pag chinek yung application nyo for TRC at denied nga kayo doon sa system, automatic deport ka agad. Okay? Pang-apat na dahilan, yung mga expired visa at saka TRC. Siyempre, bibihira naman mangyari to, no? Kasi alam naman natin na kailangan ng valid visa para makapag-stay dito. At ganoon din sa TRC. But merong iba sa ating mga kababayan na naabutan na ng expiry ng visa tapos hindi pa rin nakakapag-apply ng TRC or na-expired na yung unang TRC din hindi pa nakapag-apply ulit ng panibagong TRC. So, dapat po maging aware tayo dyan. Dapat tutukan natin yung mga pagpoproseso ng mga legal na documents natin, particular sa pag-stay dito sa Poland. Then, panglimang dahilan, yung may mga kaso. Ito, so far, wala naman ako masyadong nababalitaan dito, pero yun nga, nung isang araw, meron akong dito, malaking balita na nasagap na mga kababayan natin na nagsaksakan, yung mga ganun. Nag-away-away, nagsaksakan talaga guys, nagkasugatan.
So mga kababayan, pag nandito tayo sa Poland, kailangan habaan natin ang ating pasensya. Alalahanin natin na nandito tayo para magtrabaho. At bago tayo, huwag tayo basta-basta na gagawa ng mga kabulastugan. Alam nyo na, lalo't nandito tayo sa ibang bansa. Ang Poland po ay napaka-peaceful na bansa. At napaka healthy ng environment, napakatahimik at may respeto ang mga tao dito. Kaya bibihira lang ako makarinig ng mga lokal ng mga kababayan na napapaaway dito. At yun nga, na nabalitaan ko na kapwa Pilipino nagsaksakan. So para sa akin guys, iwasan po natin talaga yung mga ganyang trouble. Iwasan natin na magkaroon ng kaso dito. At kahit namang saang bansa, di ba? So hindi dapat ganun. At iba pang mga issue dito sa mga kaso-kaso na to, yung mga nangutang sa bangko tapos hindi nagbayad, then tinakbuhan, madalit sabi. So yun din po, wag po natin gagawin yan dito kasi kawawa naman yung ibang mga kababayan na nangangarap na pumunta dito. Masisira tayo dahil lang sa mga ganon, di ba? So wag po sana tayo maging makasarili. Then iba pang mga kaso yung mga violations na umabot sa mga korte, like violation, mga minor violation, like kung nagda-drive ka, yon. So mag-ingat po tayo sa pagmamaneho. Yan, wag po natin itulad ang sistema natin sa Pinas dito sa Poland. Ibang-iba po dito. Sumunod po tayo sa mga batas. Kapag may pedestrian lane, yan, so hihinto talaga kapag may tatawid. Mga traffic lights, syempre kahit saan naman, di ba? Pero basta lahat ng mga patakaran dito, sundin na lang natin. Kasi para din naman sa atin yan eh. Yung ginagawa nilang batas na yan ay proven and tested na para sa kapayapaan ng mga mamamayan at ng mga tao. So, yun po mga kababayan ang mga kadahilanan kung bakit marami nga sa ating mga kababayan ito na napapauwi nang wala sa oras. At sana po ay nakatulong sa inyo ng malaki ang video na to. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na papunta pa lang ng Poland, yung mga nag-a-apply, panoorin nyo po ito ng mabuti para maging aware din po kayo kung ano yung mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin pag nandito na kayo sa Poland. Okay? So hanggang dito na muna itong ating video. Maraming salamat po sa panonood at kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video. Nga pala kung may mga comment pa kayo, may mga gusto kayong itanong, mag-comment lang po kayo sa baba ng video na to. At sasagutin natin yan kapag may bakanting oras. Okay, maraming salamat ulit sa panonood at see you in our next video.